Good day mga ka-JT sa Kalam, at ito nga po pala kami ay bumaba ng Allen. Papunta kami ngayon ng Liloan Port, mga ka-JT sa Kalam. At dito po ay napalapan po tayo ng drive Luzon, Visayas, Mindanao mga ka-JT. At shoutout nga po pala sa mga nagpapalo sa akin, i-follow niyo pa po ako at sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ito, inantay ko lang po magbukas yung barko para lumabas po kami sa may Allen Matnog, Matnog to Allen Port mga ka-JT. Tatawidin po namin ng Samar Leyte at lahat po ng lugar dito sa may Leyte mga ka-JT. At yun po, napadaan po kami sa lahat ng kalsada rito at madalang po yung nakakasalubong. At ayan, after po nyan, lalabas na po tayo isa-isa mga ka-JT. Ganyan po ang pagsakay sa barko sa may Matnog papuntang Allen. At may oras-oras, hindi naman po oras-oras, may mga oras po na kailangan pong abutin nyo yung pagsakay sa barko at kukuha muna kayo ng ticket. Pag galing kayong Matnog, ticket muna, tapos bibili kayo ng mismong ticket sa sa bilihan ng ng barko para makasakay po. At ayun mga ka-JT, ang sinakyan po namin dyan ay Santa Clara. Habang inaantay ko po yan, at ayun po, palabas na po kami dyan isa-isa, ginaguide po kami at ako po ay masa pang 7 o pang 8 sasakyan na pinalabas mga ka-JT. Dyan po naranasan ko po talaga lahat ang kaya po kami gabi na dyan ay syempre sobrang haba ng travel. Hindi ko po ma-estimate kung paano estimate ang travel ang gagawin namin dahil sa haba ng biniyahe namin simula Calamba City hanggang Matnog to Allen Samar Leyte mga ka-JT. At dinaanan po namin dyan yung mga kalsada ng Catbalogan, Samar, San Juanico Bridge, lahat po dinaanan po namin dyan mga ka-JT. At ito, natutuwa po ako, parang nag-Luzon, Visayas, Mindanao loop na po ako, pero ang gamit ko po sa sakyan ay sa kapatid ko. At ang kasama ko po dyan, si Ate Monet, si Ate Janet, si Manager number 1 at Manager number 2, si Juday, si Caleb at si Joben. At ayan po, minsan po minagmamaneho ko po si Joben pag di ko na po kaya. At ayan, paglabas po namin ng Allen Port, welcome to Samar Leyte mga ka-JT. Ayan po yung pagkakaalam ko po. Tapos demiretso po kami dyan. Nagtanong-tanong po kami sa mga tao dyan kung paano pumunta ng Siargao. Pag punta po nyo ng Siargao, kailangan ay dumaan din po kayo ng Surigao. Doon po kayo sasakay. At marami po kami sinakyan dyan na barko, na mga port, mga ka-JT. At ayun po, simula Allen hanggang Liloan po ay higit 9 na oras ang biyahe mga ka-JT. Tsaga-tsaga lang po. Ayan, medyo malubak po yung kahabaan na yan. Simula Allen hanggang San Juanico Bridge mga ka-JT. At ayan po, gabi na po yan. Hindi ko po alam na mahirap pala po mag-travel ng gabi dyan. At marami po ako nakita dyan mga sasakyan, mga truck lang, pambiyahe mga ka-JT. Basta yan ay dumaan kami ng Catbalogan, Tacloban, San Isidro, at lahat po ng simula Allen hanggang Liloan Bridge. Liloan Bridge po yan, Liloan Port. Tapos sa Ricardo Port na kaming sumakay dahil doon mas mabilis. Kaya lang pare-pares naman din po ang takbo. At dyan po, marami po tayo nadaan ng checkpoint yan dahil syempre nasa Visayas na tayo dyan mga ka-JT. At habang nagdadrive po ako dyan sa kahabaan na ho yan, nakita nyo naman po gabi mga ka-JT, dahil po ayun nga, ginabi na ho tayo sa port mga ka-JT, kaya yan po. Tapos sa San Juanico Bridge po ay gabi na rin po namin nadaanan, kaya hindi po namin nakita yung ganda ng San Juanico Bridge mga ka-JT. At ayan po, San Juanico Bridge na po yan, ang haba po niyang tulay na yan. Siyempre, medyo gabi na po kami dyan. Pamadaling araw na po pala yan. Ang dating namin dyan, gabi na pala kami umalis ng Allen. Madaling araw na po ako dyan na napadaan dyan, San Juanico Bridge na yan. Ang haba naman po ng San Juanico Bridge na yan. Ilang minuto nyo pong tatawirin. Bawal pong tumigil sa gitna ng kalsada na yan, ng tawag dito ng tulay na yan, San Juanico Bridge. Pero pwede ka maglakad sa tagiliran kung gusto mo mga ka-JT, dahil may mga daang tao naman at may mga tumatawid ako nakita ng tao. Pero bawal po kayong tumigil dyan sa sasakyan. Siguro titigil kayo after po na yan or before nang pumanik kayo ng San Juanico Bridge, at meron naman pong pulis at meron pong timbangan, kaya siguro pwede kayo makiusap doon. Kaya iniiwasan nakapag-traffic. Tapos mga ka-JT, at lalaki po na sasakyan na nadaan dyan.
Madalang po na may makasalubong kayo ng sasakyan diyan simula Allen hanggang San Juanico Bridge na yan dahil ang kalsada na yan ay busy lang sa mga pambiyahe. Kaya madalang po kayo makakasalubong sa haba ho ng biyahe namin dyan ay pailan-ilan lang po yung nakakasalubong ko dyan sa highway na yan. At ayan, makalampas na ako ng ng Tacloban, mga ka-JT. Pero yan, alam ko, pagkakalam ko, sakop pa uli ng Tacloban kasi nakikita ko, may welcome to Tacloban, mga ka-JT. At ayan, syempre, after po niya San Juanico Bridge, sa pagkakalam ko ay Summer Leyte na po yan. At ayun, pagkatapos po ng San Juanico Bridge, kakaliwa lang po kami dyan, papuntang Liloan at dumaan kami dyan sa may Palo. Leyte, mga ka-JT. At ayan, after po niya, Leyte na po yan, mga ka-JT. At ayan, hindi, sa lahat po nagtatanong kung sa anong lugar lang po yan, syempre, hindi po natin maalam kung anong lugar yan. Pero pang Luzon lang po tayo, kala ko pang Luzon lang po tayo, pero hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, caring lang ni JT sa kalam na nakita nyo naman po kung gaano kahaba akong tinatawid ng San Juanico Bridge, mga ka-JT. At yan, syempre, tuwan-tuwa po tayo dyan. Napakasarap po ng feelings na makakadaan ka ng San Juanico Bridge. Kaya lang po, madaling araw na sa sobrang haba ho ng biyahe, inabot na ho kami ng madaling araw. Pero estimated ko dyan, araw ako dadaan dyan para makita ko kung ano. Ulan araw ang dinanas namin dyan, mga ka-JT, sa mga gusto magbiyahe sa land ba na may gusto nyo kayong puntahan, ay napakasarap po sa land. Kaya lang talaga pong tsatsagain nyo yung pagmamaneho at haba ng biyahe na nakakapagod, pero mura lang po pagka sa kalsada kayo dumaan, bailan kayo na magbabakasyon kayo, mga ka-JT, murang-mura lang po pati sa BART. Tapos ang ano nyo lang po, lagi ho kayo magpupultang kasi pagdating nyo sa Bisaya, Summer Leyte na yan, mga ka-JT, madalang na po yung gasoline station, napakalalayo na po. Kaya kung may pagkakataon po na lagi kayong ay magpultang po kayo. Kung tumakbo kayong 3-4 na oras, pultang lang po kayo pag may nakita kayong gasoline station. At dito po, meron pong gasoline station na 47, 48, 52. Depende po sa gasoline station. At syempre, pinipili ko po ay yung 47, mga ka-JT. Pag may nakita po akong 47, sinasabi ko po kaya sa Ate Janet, kapultang na po kami. Kasi mahirap pong tumakbo ng alanganin kasi sa haba po ng kalsada dito at lalakbay nyo. Kailangan nyo lagi magpultang sa haba ng pagitan ng At ito po, dumigil po kami. Ayan po dala namin sa sakyan, si pick up. Tumigil po kami dyan sa may Palo Leyte, mga ka-JT. Nag-Jollibee naman po kami. At meron naman din po mga 24 oras na kainan, mga ka-JT. At ayun po, ito po napili namin yung food court na yan, mga ka-JT. Food court basta yung kainan na yan. At after po nun, ay numaga na po kami. Papunta na po kami ng Liloan Port. At yun, yung Liloan Port naman, hindi ho pwedeng tumakbo kayo na hindi nakapultang. At napakalayo rin po. At wala pong gasoline station dyan. Mismo Liloan, kahit sa mismo Liloan Port, hindi ko po ako nakakita ng gasoline station. At buti na lang po sa Palo Leyte at ako'y nagpapultang na. At medyo may kahabaan din po ang takbuhan simula Palo Leyte hanggang dyan sa Liloan. May tumakbo rin po ng mga 3 hanggang 4 na oras. Basta yan po yung mga estimate na binihay namin. Medyo nakakapagod po ang biyahe sa land, pero napakasarap naman po. At dito po, sinuwerte po kami papuntang Liloan, mga ka-JT. Medyo inumaga na po kami dyan, madaling araw na. Straight lang biyahe, JT. At kaya pa naman, mga ka-JT, saka lang kahit medyo nahihilo-hilo na. At ang ginawa ko po dyan ay bumili po ako sa mga convenience store ng mga chocolate or mani, tsaka tubig para may kinakain pag inaantok na. At ayan, ang haba-haba po niyang nilakbay namin dyan, mga ka-JT, na halos wala kang makasalubong kahit isang sasakyan, lalo na dyan sa may parting kalagitnaan na yan. Pero okay naman po, nakakatakot lang, pero may mga checkpoint. Tapos ang bahayan po, kilometers po ang layo bago kayo makakita ng isang bayan. Minsan brownout pa po, pero pagka may kuryente at maliwanag naman po yung kalsada, ang unang daan po namin dyan ay madilim po, lalo't madaling araw. Tingin ko brownout po. At ayun, lahat po ng land na dinaanan namin dito ay puro nasa tabing dagat, mga ka-JT, dito sa Summer Leyte. Yung kahabaan na yan simula Allen Port, pagbaba namin hanggang dyan sa Liloan Port. At yun, medyo pagdating namin po sa Liloan Port ay medyo may oras yung biyahe, alas 12, kaya pumunta kami ng Ricardo Port. Pagdating naman namin ng Ricardo Port, ang bilis nga ng biyahe, pero yung pag-alis ng barko ay nadidelay, mga ka-JT, kasi nag-aantay pa po sila ng mga pasahero. Kalimitan po naman dito sa barko na to
dito ay parang pampasaherong jeep. Nagpupuno pa po bago umalis kaya antay po kayo mga kasabayan at ayun mga ka-JT, pipili lang po kayo ng oras tapos po para po kayo makapunta ng talaga ng Siargao, doon kay Auntie Eigenman. Sasakay ho kayo dito sa Liloan, papuntang Lipata Port, Lipata Port, Surigao. Pagdating po sa Surigao, sasakay naman po kayo ng port papuntang Siargao. Global Port, Surigao, sasakay po kayo doon. Tapos may mga oras po doon na dapat naman mahabol nyo. Kung dadalhin nyo yung sasakay nyo, pagdating po sa Surigao Global Port, tapos papuntang Siargao, ang sasakyan po ay may estimate ng 5,000 mahigit. Tapos pagka ho pass scrap, 450 lang per tao. Kaya kami nag-pass scrap lang. Iniwan na namin sa Surigao Global Port yung sasakyan. At nag-pass scrap lang ho kami. Tao lang po yung sakay kasi yun lang po yung may mga madadaling oras na biyahe mga ka-JT, pero marami naman po kayo makakasakay. Talagang pambiyahe po yung pass scrap nilang tinatawag. At yun po, doon po ay ang sasakyan pantao lang. Para makarating po kayo agad ng Siargao, ayun po yung gagawin nyo. Kaya yung ginawa namin, naghanap po ako ng parkingan ni pick-up at 350 ho per day at night ng pagparada nyo po doon sa port na yon mga ka-JT. Pero safe naman kahit di nyo po ilak yung sasakay nyo dahil meron pong bantay at may gate mga ka-JT. At ayan, habang naiinip na po ako dyan kasi nakita ko na po yung port dyan pero napakalayo pa po nyan. Naglalakbay lang po kami dyan sa tabi ng dagat at bundok mga ka-JT. Ayan po malapit na sa Liloan na yan. Hindi ko na po alam yung talaga yung basta dinaan namin dyan maasim. Madami pong lugar dyan na kami dinaan. Maasim na lugar yung nakalagay po doon. Parang town po yon. At yan, tinahak po namin dyan at nilakbay po namin ay gitna ho ng kabundukan. Tapos after po yung kabundukan, aglulusong kayo at pagkalusong nyo po ay may makikita na po kayong kahabaan ng dagat. At dito po, ayan po, nag-aantay na po kaming at dito po sa Lipata Port ay ayan, lalabas na po kami mga ka-JT. At ayan, ang dami pong sasakyan na nakapila. Ayan, nakita nyo naman po yung barkong sasakyan namin para makalabas po sa Lipata Port. At pagkatapos po saan, ayan, nilagyan na po ako ng Ricardo Port pala po ito. Ayan mga ka-JT, nag-aantay lang po kami ng mga ibang sasakay at pupunuin mga ka-JT. At ayun po, makalipas ang ilang minuto, pinalabas na po kami. Ito na po yung Lipata Port. Tapos umikot po ako doon sa sa may antayan ng passenger. Doon po kayo dadaan. At dyan sa mga BART, sa mga barko ay hindi po kayo papayagan na magsakay ng tao. Yung mga passenger nyo ay lalabas po muna kayo. Doon sila sasakay sa may maglalakad po sila pababa dyan mga ka-JT. Ang mga driver lang ang pwede dyan. Pero pagkakilala po mo yung mga nagtatrabaho sa barko, yung mga biyaheng truck, kalimitan mga kasabay mo ay kilala na po na hindi na ho sila bumababa doon sa sasakyan nila. Siyempre, pag baguhan ka, sunod ka lang po sa kanila. Tapos, sa kada po pasok nyo dyan sa barko, sasabihin mo sa inyo ng crew ng barko, kahit anong barko, boss, pangkapi lang. At yun nga po, kailangan may barya kayo sa sasakyan, mga ka-JT. At di may iwasan naman siyempre na kapi lang po, boss. At ito po, pagkalabas po namin ng Lipata Port, ito na, Surigao na. At dito po, hanapin na po namin yung sakayang pamunta Siargao, mga ka-JT. At ayan po, hindi ko po alam kung anong kalsada to. Basta ito, pagkalabas po namin ng Lipata Port, ay nakalagay po dyan, welcome to Surigao. Ang Surigao po ay magtatawid sa inyo papunta Siargao. Yan po ang kalimitang sinasabi sa amin na wala kayong masasakyan papuntang diretso ng Siargao. Ewan ko lang po kung galing Manila at Batangas. Baka meron naman po. Basta dito po sa Bisaya, yun po yung inano sa amin. Kung ba maglaland travel kayo, basta ito, tatawid na naman po uli kami ng isang barko para makapunta ko kami sa Siargao. At yun po, magdadrive lang po dito higit sa 5 hanggang 10 minuto para makarating kayo sa Global Port dito mga ka-JT. At ayun po, habang tinataha ko po dyan, napakainit na po yan, yung nilalakbayan namin yan. Ang lugar na po yan ay Surigao mga ka-JT. At ayan, may papuntang butuan dyan. At ayan po, ganyan po kaganda sa Surigao. Maliit lang po siya pero kita nyo naman po, hindi crowded. Kaya madalang mag-traffic siguro sa Bayan-Bayan nagkaka-traffic dito dahil marami rin siguro sasakyan sa Bayan-Bayan na.
At dito po ay kumain uli kami dito sa may ano kasi tinanghali na po kami at yun nga po kaya po kayo tatanghaliin dahil yung mga biyahe ng barko ay may oras. Pag di po kayo umabot ay yung susunod na biyahe ay hindi nyo po alam kung anong oras mga ka-JT. At ayun po, yung mga barko po rito simula Lipata hanggang Liluan o Ricardo Port ay mga pambiyahe lang po mga ka-JT. Pwede ho kayong sumakay na tao lang, pwedeng nakasasakyan, pwedeng nakamotor, lahat po ina-allow nila basta may pambayad do kayo. At hindi naman po mahigpit sa mga port. Babayad lang po kayo, pakikita nyo lang po yung ID, medyo may mga discount din mga ka-JT. At ayun po, pakanan po dyan ay Butuan na papunta ko kami sa Surigao Port, Global Port. Ayan po, eto na po, kakaliwa po dyan, JT Sakalam. Nakita nyo naman po, dito, pabayan na po, kaya medyo marami na sasakyan. Pero pag nasa National Road at kayo naglalakbay, kalimitan nyo po ay wala ho kayong nakakasalubong. At dito po mga ka-JT, papunta na ho kami sa Global Port at see you on my next vlog mga ka-JT. At sa lahat na naglalang travel, maraming salamat sa pagsuporta sa mga nanonood sa akin at yung mga naglalang travel mga ka-JT. Kayo po ay mag-ingat, lalo po yung mga biyahero. At ito po, dumano kami sa isang ospital, hospital na school mga ka-JT. Dito lang sa Surigao, bayan ng Surigao mga ka-JT. Nakita niyo po yung mga tricycle na. Tapos dito po, madalang po. At halos wala po akong nakikita ng pampasaherong jeep mga ka-JT. Basta yung haba po na yan ay inabot po kami ng 6 na oras mahigit. 8 oras pala hanggang 9 na oras higit pa. Simula Allen Port hanggang Liluan Port. Tapos dito ay another hour pa po ulit papuntang Surigao Port mga ka-JT. At yan ang dadaanan nyo po pag may sasakyan kayo. At lalo pag nag-waste kayo sa mga nakabiyahe na dito. Lalo yung pambiyahing mga kargamento, pag kayo ay nag-waste at sigurado matataas ang dadaanan nyo doon sa may Katbalogan, sa may papuntang Tacloban mga ka-JT. Medyo yung mga diversion road nila ay matataas. Babuhos mga ka-JT!